Mas lalo pang tumaas ang presyo ng ilang klase ng gulay ngayong papalapit na ang Pasko. Gaya na lang sa mga Aldan Public Market, hanggang 20 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng bell pepper, patatas at repolyo. Doble naman ang itinaas ng presyo ng sayote na ngayon nasa 120 pesos per kilo. Ang Baguio beans na karaniwang sangkap sa pansit, pumalo na sa 500 pesos ang kada kilo. Bahagya ring tumaas ang presyo ng ilang lowland o native vegetables, gaya ng kamatis na nasa 90 pesos kada kilo at sitaw at talong na 120 pesos per kilo. Kaya mga mamimili, kanya-kanya ng diskarte sa pagbabudget para makabili pa rin ng gulay. Paliwanag ng mga opisyal ng Benguet Farmers and Vendors Association, ang kakaunting supply ng gulay ay epekto pa rin ng bagyong Juan noong ikalawang linggo ng Nobyembre. Batay naman sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 115 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng patatas sa NCR. Ang carrots, 100 hanggang 160 pesos per kilo. Ang bell pepper, nasa 180 hanggang 350 pesos ang kada kilo. Nasa 60 hanggang 100 pesos naman ang per kilo ng repolyo, habang 250 hanggang 400 pesos ang Baguio beans. Mabibili naman ng 100 hanggang 240 pesos ang kada kilo ng talong. Nasa 80 hanggang 200 pesos naman ang per kilo ng kamatis at nasa 100 hanggang 200 pesos naman ang kada kilo ng sitaw. Sa isang intersection sa Sumulong Memorial Circle sa Antipolo, Rizal, patawid ang isang asul na SUV nang biglang dumating at bumangga rito ang isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang ilang gamit mula sa motor. Dinala ang rider sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nagkaareglo na ang SUV driver at kaanak ng biktima kaugnay sa insidente. Weather update tayo ngayong may bagong low pressure area na binabantayan. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Apo, saang direksyon yung tinatahak ng bagong low pressure area? Sa ngayon, nasa may bandang 130 kilometers south ng Pag-asa Island itong binabantayan nating low pressure. At bagamat may chance maging bagyo, ay inaasahan natin na malayo patungo ito dito sa bandang eastern coast ng Vietnam. So, maliit ang banta nito sa anong bahagi na ating bansa, pero patuloy po tayo magmamonitor. Pero may mga lugar po ba itong posibleng magpapaulan? Yes, Rafi, inaasahan natin na itong Kalayaan Island nga ay posibleng makaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw. May mga pag-ulan at ilang mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. And other than that, yung ibang bahagi na ating bansa ang nakaka-apekto naman ay yung amihan at yung tinatawag na nating shear line. Ano pong chance nito na maging ganap na bagyo? Sa ngayon, medium chance in the next 24 hours or beyond the 24-hour period ay pwede ito maging bagyo. Pero ang nakikita nga po nating senaryo ay dito na sa West Philippine Sea, palayo ng ating bansa at possibly kung kikilos, pakanluran ay maka-apekto nito itong silangang bahagi ng Vietnam in the next 24 to 48 hours. Matapos po nitong low pressure area, may mga posibleng kasunod po bang bagyo na papasok sa PAR? Sa ngayon po, yung threat potential natin ay wala naman tayo nakikita in the next 1 or 2 weeks. Pero we're not ruling out the possibility na bago magtapos ang taon ay at least isang bagyo pa yung mamonitor po natin ngayong buwan ng Disyembre. At dito po sa Metro Manila, ano po yung dahilan ng mga pag-ulan? Amihan po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila. Generally fair weather naman tayo. Pero saan nga, yung mga kulong ng pag-ulan at usually mas mababang daytime at saka even nighttime temperature. Kumbaga, mas malamig na klima sa mga susunod na araw dahil sa umira amihan. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Nagsagawa ng joint inspection sa ilang bahagi ng EDSA ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at ang Move as One Coalition kaninang umaga. Layon yan na i-check at suriin ang kasalukuyang kondisyon ng mga pedestrian, commuter at active transport sa mga major area ng EDSA bago ang iniaambang rehabilitasyon. Tiningnan din kung accessible pa sa persons with disability ang mga bangketa at iba pang istruktura. Magiging basehan niya ng posibleng pagpapaganda ng infrastruktura para makatulong sa lahat ng mga gumagamit ng kalsada. Ang
pakiramdam ko po, isa akong mandirigma. Napakahirap po, napakadelikado po ng ating mga sidewalk. At tama po, may nakita kami ni Secretary Vince, may mga infrastruktura na nakalagay na hindi namin alam kung anong layunin. Pagka sinimulan natin yung improvement sa EDSA, isasabay na rin natin yung sidewalk. Kasi kawawa naman yung mga tao. Hindi naman pwedeng kotse lang ang focus natin. Mainit na balita, may bawas singilang Meralco ngayong buwan. Ayon sa kumpanya, halos 36 centavos per kilowatt hour ang matatapya sa electric bill ngayong Disyembre. Katumbas yan ng nasa 71 pesos na bawas sa bill para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ang bawas singil bunsod daw ng mas mababang transmission rate at generation charges. Malaking tulong daw ang reward system para mahuli ang mga hinahanap sa batas ayon sa Philippine National Police. Pero meron din daw nito o wala, magpapatuloy raw sila sa kanilang mandato. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, tiniyak ng PNP na hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha lahat ng mga pinaghahanap kaugnay ng flood control anomaly. Sabi ni Acting PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. na walang makakatakas sa kamay ng batas. Sinabi yan ni Natatis kasunod ng dalawang mahalagang pangyayari ngayong araw sa Camp Crame. Una ay ang pagsuko sa halos 1 milyong pisong halaga ng loose firearms mula sa gun collector sa Davao City na si Jesus Martinez. Sinundan ito ng pamahagi ng PNP ng 10.6 million pesos na monetary reward sa mga informant na naging susi sa pagkakaaresto sa mga high-value individuals. Ayon kay Natates, malaking tulong talaga ang reward system para makuha ang mga pinaghahanap ng batas. Pero may reward man o wala, patuloy daw nilang gagampanan ng kanilang trabaho, lalo na ngayong may warrant of arrest na at inaasahang marami pa lalabas ng korte laban sa mga sangkot sa iba't ibang flood control project. Sabi ni Natates, gaano man katagal ay makukuha at makukuha din nila ang may mga warrant of arrest at yung mga mai-issuehan pa ng korte. Meron na raw coordination ng PNP sa kanilang mga foreign counterparts para mahuli ang mga akusado sa kaso kaugnay na substandard umano na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kaugnay naman ang napaulat na meron ng warrant of arrest sa Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Sabi ng Natates, wala naman silang kumpirmasyon pa tungkol dito. Wala rin daw impormasyon si Natates tungkol sa whereabouts si de la Rosa na hindi nagpapakita sa Senado. Si de la Rosa ay nagsilbing PNP chief noong Administrasyong Duterte. Balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. From bahay ni Kuya to big screen, tuloy-tuloy ang hatid na kilig ni na former PBB Celebrity Collab Edition housemates Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. I'm Savannah. When I love too much. Ano? Mahal mo ko, Vanna? Yan ang pasilip sa kanilang pinagbibidahang pelikula at entry sa 51st Metro Manila Film Festival na Love You So Bad. Collab project yan ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment. Posible kayang dinggin ni Cupido ang hiling ng puso ni Savannah, played by Bianca, na ibigin ng dalawang tao? Yan si Vic, na ginagampanan ni Will, at si LA, played by Dustin. Kagabi, rumampa ang lead at supporting stars sa Grand MediaCon ng Love You So Bad. Present sa media conference ng pelikula, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle, pati na ang iba pang cast. Mga mare at pare, Team Will kakaba o Team Dasbia? Mapapanood na yan soon. Trailer. Grabe kasi yung naging preparation namin. Kumbaga, lahat ng pagod, lahat ng puyat, lahat ng stress na dinanas namin while shooting this film para naging worth it talaga. Right. Dito pa lang sa trailer. So nakakatuwa at goosebumps talaga. Sobrang grateful lang. Grabe, ganito pala pakiramdam maging matupad yung pangarap. Sobrang surreal ng moment na to for me. Sir MJ, parang I've waited for this moment my whole life. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Worth it lahat. At hindi na ako makapaghintay mapanood yung pelikula.
Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 16 na araw na lang, Pasko na. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.